Basahin po natin muli ang whole chapter, beginning verse 1 to verse 17. Magkaroon po tayo ng salitang pagbasa. Ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2. Sabay-sabay po tayo sa verse 17. 2 Timothy chapter 3, verses 1 to 17. Kung nakita na po, isang malakas at masyayanan. Salita pagbasa, verse 1. This know also that in the last days perilous times shall come. To kayo po. For many of the powers of the us, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unfaithful, unholy. Without natural affections, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good for. Traitors, lying, high-minded, lovers of pleasures rather than of God. Having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. 6. For all these sort are they which drink of the houses, and they up with sinful men, and created with sins, led away with diverse lusts. Ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. Verse 8. Now as Darius and Damaris withstood Moses, so Moses also resisted it, men of wrong minds, reprobate concerning the faith. But they shall proceed no further, for their folly shall be manifest unto all men, as theirs also was then. But thou hast fully known in doctrine, manner of life, purpose, faith, long-suffering, charity, patience. Persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium, at Lystra, what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. 12. Yea, and all that believe godly in Christ Jesus shall suffer persecution. But evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. 14. But continue thou in the things which thou hast learned, and hast been agreed of, knowing of whom thou hast learned them. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith, which is in Christ Jesus. 16. All Scripture is given by inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, or together ready read. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Tayo po lahat ay umuko, pumikit, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit. Muli, kami po ay lumalapit sa iyong pong harapan, at kami po ay humihingi ng kapatawaran sa aming pagkukulang, mga kasalanan na nagagawa laban sa iyo, sa isip man ito, sa salita at sa gawa. Patawad po, Banal Espiritu, patawad, pakalinisin mo po kami. Nawa ay gawin mo po na kami po ay maging karapat-dapat sa aming pong paglilingkod sa inyo. Salamat Ama, Ikaw ang aming Diyos na mapagpiyaya, Ikaw ang aming Diyos na mapagmahal at mapagpatawad. Salamat sa pribilehyo na magamit sa inyong pong gawain. Salamat sa pribilehyo na pinagkatiwalaan mo po ng inyong pong gawain. Dalangin ko po ang Diyos na patuloy mo pong gamitin ang mga buhay na meron po kami para sa inyong kaluwalhatian, sa inyong pong karangalan. At dalangin po namin na patuloy po kayo magligtas sa bayang ito. At dalangin namin na ang mga nanunungkulan sa bayang ito ay maligtas. Na sila din po ay mabahaginan ng kaligtasan. Tanggapin po nila ang aming Panginoong Sus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tunay na mga panahon dumarating ay tunay na mapanganib na. Kaya sana ito po ay maging motivation sa amin upang kami po ay patuloy na mag-akin ng kaluluwa at patuloy namin ibigay ang aming pong the best na paglilingkod para sa inyo at kami po ay patuloy na maglingkod po sa inyo. Salamat sa gabing ito. Umaasa po kami nananampalataya na patuloy mo pong titinggin ang panalangin ng bawat kapatiran na nandirito ngayon. Kayo po Ama, siyang patuloy na magpala sa kanila pong buhay. Ito po ang aking dalangin na may pasasalamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po po. So mga kapatid, mga minamahal, verse 1, This know also that in the last days, perilous time shall come. So, tunay na tayo sa huling araw na at ito po ang title ng mensahe po ngayong gabi, In the Last Days. So, at matagal nang nakasulat ito sa Bible, In the Last Days. Almost 2,000 years ago na po na nakasulat ito. At sapagkat yung pong last days, yung mga huling araw, kailan pa man po ay nagsimula na itong huling araw. So mga kapatid, mga minamahal, tunay na tayo po ay nasa huling araw na.
At titingnan po natin ang ilang mga bagay dito sa ating pong binasa. At in the last days, so una po, sabi nga po ng Bible, sa salita ng Diyos, perilous time shall come. So ito po yung sinasabi na talagang in the last days mga kapatid, no more good future. Ang ating pong magandang kinabukasan ay doon po sa langit. Ang ating magandang kinabukasan yung pagbabalik ng ating pong Panginoong Jesus. Pero sa mundong ito, no more good future. Wala na pong magandang kinabukasan sa mundong ito. Bakit? Sapagkat kung titingnan nyo po ang mga nangyayari dito sa ating bansa at kahit sa ibang bansa, una, di ba, talagang matindi na ang mga pagbaha ngayon. Yan po yung una na ating makikita. Na talagang grabe na ang mga baha ngayon sa iba't ibang lugar. Hindi lamang po dito sa atin. Na talagang yan na lamang ang ating makikita sa balita, sa mga Facebook, or sa YouTube. Yung mga baha sa iba't ibang lugar. Patunay na talagang tayo po ay nasa huling araw na. Nasa mga huling araw na at mapanganib na po. Pangalawa, titignan po natin yung earthquake. Matindi na rin po ang earthquake ngayon. Ang lalakas na ng mga earthquake ngayon. 7.3, 8.9. At kasunod nga po ng earthquake. So hindi lamang dito sa atin mayroong earthquake. Talagang sa lahat ng dako ng mundo. Kaya sabi nga po ng Bible, sa Matthew 24, tinan po muna natin ang ating pong Bible. Sa Matthew 24, verse 7, 8, tinan po natin. Matthew 24, verse 7, and verse 6. Verse 7. For nation shall rise against nations, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. Kaya mga kapatid, mga minamahal, hindi lamang dito sa atin, kundi sa lahat ng dako ng mundo, ay mayroon po mga malalakas na paglindol. So ito po ay patunay that we are in the last days. So talagang grabe. And then after earthquake, anong kasunod po niyan? Tsunami. So nakita natin ang tsunami sa iba't ibang bansa. Kaya salamat na lamang sa Panginoon, hindi pa yan nangyayari dito. Hindi ko sinasabing hindi yan mangyayari dito sa ating bansa. Sapagkat ang Pilipinas ay nakaharap sa Pacific Ocean. So napakalawak ng paggagalingan ng karagatan. Kaya mga kapatid, mga minamahal, there is possibility na talagang mangyayari po dito yung tsunami once na nagkaroon na malakas na paglindol. So we are in the last days, no more good future na po sa mundong ito. Wala na magandang kinabukasan pa. And then ano pa yung mga nangyayari na ating nakikita ngayon? Wildfire. Diba? So dito sa atin nagkakaroon din ng wildfire. And then nagkaroon din dito ng mga sunog sa iba't ibang dako ng lugar. So and then sa ibang bansa talagang matindi ang wildfire. Malawak na kagubatan. At hindi dati, parang sa kagubatan pa lamang. Pero ngayon, nasaan na ang wildfire? Nasa syudad na. Nasunog, diba? Yung napalitan natin yung last na wildfire sa California. Tama? So napakaraming kabahayan ang nasunog. Kaya talagang in the last days, perilous time shall come, no more good future. Wala na. And then, tingnan pa po natin. War, nation against nations. So, Cambodia versus Thailand, di ba? Yan ang mayroon ngayon. And then, Russia versus Ukraine. So, hindi talaga nawawala ang digmatis, ang kaguluhan sa Israel. So, yan po. Kaya salamat na lamang dito sa ating bansa na mahaba pa ang pasensya na namumuno dito sa atin. Hindi basta pinapatulan yung ginagawa ng ibang bansa na talagang kung ako talaga nakakainin ng ulo yung kanilang ginagawa dito sa ating bansa. Pero salamat yung nanunungkulan dito sa ating bansa, yung ating presidente, mahaba pa ang pasensya. Sapagkat kung bigla na lamang yung gagawa ng desisyon at talagang babalikan yung mga bansang ito, ano ang mangyayari sa atin? Diba? So wala tayong kalaban-laban kung magkakaroon dito ng gera. So no more good future. And then, ano pa? Ano mga nangyayari sa atin? Murder. Grabe yung patayan ngayon. Diba? So kanina may nabasa ako sa Facebook, 2 babae nakitang patay sa isang lugar.
At alas 3 ng madaling araw, pinatay. So grabe na po. At kahapon, mga napapanood kong balita, puro patayan na lamang sa balita talaga. Diba? Ninakawan na, diba? Yung isang tendera, so ninakawan na, sinabaya sa pagbubukas ng kanyang ng tindahan, so pinatay sa saksak. So no more good future na. We are in the last days. And then nakita ko pa sa balita kahapon, isang estudyante hindi lamang naka-perfect sa exam. Binugbog ang teacher. Grabe. Kaya mga kapatid, mga minamahal, we are in the last days. Totoo po yan. Babae pa ang binugbog na teacher, lalaki ng bugbog. Ganyan katindi ang mundo ngayon. Kaya mga kapatid, no more good future. Amen? So, murder and then accident. Mga aksidente sa iba't ibang lugar na nangyayari. Kaya, pasalamat tayo kasi nabasa ko sa mga Facebook ng isang araw na be thankful na kung ikaw ay nagising pa ngayong umaga o bukas na ngayong umaga sapagkat everyday ay mayroong namamatay. Na talagang everyday that is their last breath. Diba? Pero salamat tayo po ay nakakahinga pa. Kaya mga kapatid, mga minamahal, no more good future na sa mundong ito. Wala na. And then, ano pa, na nakikita natin, robotics na. Diya sa mga, ano ba tawag sa mga nagsiserve? Sa mga Jollibee, mga crew. Diba? Mga crew or waiter. So, ano na yung ginagamit ngayon? Robot. Diba? So, lalo na sa ibang bansa at ang gusto pa na sa ibang bansa ay talaga ang mag-o-opera na sa iyo ay robot. Ganun katindi. So, nandun na yung mga cost cutting. Kasi yan, tatanggap pa yan ng 13-month pay. Diba? At ayun pa yung mayroong mga benefits na tinatawag na SSS, PhilHealth. Wala. Yung mga robotics na yan. Basta pati asawa, matitiro. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, no more good future na. Kaya maging aware po tayo. And then next, CCTV in Hong Kong, China. Talamak na. Sa lahat ng lugar, sa lahat ng dako, mayroong CCTV. Ultimong laman ng bag ninyo, alam ang laman. Wala nang privacy. Ganun na po katindi sa Hong Kong at China. Ang daming CCTV. Kunting pagtitipo ng mga tao doon, pupuntahan agad ng mga authority, ng mga kapulisan. So mga kapatid, mga minamahal, yan ang ating future ngayon. Talagang no more good future. So tingnan nyo po sa mga balita, tingnan niyo sa mga YouTube, makikita nyo talaga na talagang ganun na po ang sistema sa Hong Kong at China. Ultimong laman, malayo ka pa lang, kilala ka na nila. Makita lang nila yung mukha mo sa CCTV, kilala ka na nila. So ganun po mga kapatid. And then, ano pa? Price increase. Yan po yung mayroon po ngayon. Yung height na lang natin ang hindi tumataas. Yung height na lang natin ang hindi natadagdagan. Amen po ba? Price increase. Dati ang lupa, babakuran mo lang, sa'yo na yan. At hindi na nakontento sa pagbabakod, nagkaroon na ng bahay ng lupa. Magkano lang ang lupa dati? 10 pesos. So yung aming lupa doon sa Banyaga, ang sabi sa akin, ito ay nabili lang na dati 7,000 pesos. Eh ilang square meter yun? Sabihin na natin na yun ay mga nasa 700 or 800 square meter. Pero magkano halaga? 7,000 pesos. So price increase. Magkano na yung sweldo ngayon ng mga empleyado, ng mga regular employee? Sabihin na natin 700, pero magkano ang kilo ng karne? Sa kilo ng tapa, magkano ngayon? 400 pesos. Yung baboy. Isang kilong tapa ng baka, 500 pesos. Oh. Ay kung tatlo kayong kakain, or 4 kayong kakain. Diba? Eh mga kapatid, mga minamahal,
Grabe na ngayon. So mga kapatid, no more good future na. No more. And then next, same-sex marriage. Amen. Same-sex marriage. Pinapayagan na. So, dalawa lamang ang nilikha ng Diyos. Kaya talagang kung babalikan po natin ang 2 Timothy chapter 3, ano sabi po dito sa verse 3, without natural affections. Right. So talagang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Amen. Come So mga kapatid, mga minamahal yan ang ating mundo. So no more good future in this on. world. Amen. We are in the last days, mga kapatid, mga minamahal. Kaya mga kapatid, mga minamahal, sana talagang huwag na natin pabayaan ang ating pagtitipon, ang ating paglilingkod. At kung dadagdagan pa po natin yan, how many students yung gumagraduate sa loob ng isang taon? And then, ilan lamang ang magkakaroon ng trabaho? Kaya mapalad ka kung ikaw ay estudyante pa lamang pero nasweldo ka na. Amen. Mapalad ka na pagka-graduate mo ay meron ka ng trabaho. That's right, man. Yung iba, pagka-graduate, tambay ng ilang taon bago magkaroon ng trabaho. That's right. Ay mga kapatid, mga minamahal, so yan po ang ating mundo. Hindi ko sinabing huwag ka na mag-aral. Hindi ko sinabing huwag ka na magtrabaho. Pero kung titingnan natin ang mga nangyayari sa mundo ito, there is no more good future. That's right. Wala na. So pangalawa, tingnan po natin, balikan po natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 13 and 7. So verse 13, ang sabi po dito, but evil men and seducers shall wax worse and worse, deceiving and being deceived. And verse 7, ever learning and never able to come to the knowledge of the truth. So in the last days, mga kapatid, there is enormous falsehood. So, napakarami ng kumakalat ng mga kasinungalingan ngayon. Right. Yan po ang nangyayari sa mundo. At ang sabi nga po ng 2 Thessalonians chapter 2, ito po yung 2 Thessalonians chapter 2, yung strong delusions, verse 11. Sabi po dito, and for this cause, God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Ang daming mga false religion na nagkalat ngayon. That's right. 4,200 false religion. Tapos sasabihin ng maraming tao ngayon, lahat naman iyan ay sa Diyos. Mali po. Hindi lahat na reliyon ay para sa Diyos. That's right. Hindi lahat na reliyon ay sa Diyos. Sapagkat hindi po pare-parehas ang kaduruan. Kaya sabi po dito sa verse na ito, and for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie. Ng kanilang pinaniniwalaan, sinasampalatayanan ay mga kasinungalingan. So numerous falsehood, talamak ang mga maling katuruan sa mundong ito. Kaya mga kapatid, salamat na lamang talaga mayroong Bible. Salamat na lang talaga na mayroong nagtuturo pa ng katotohanan. Amen. Salamat na dito sa baptist ay itinuro na si Kristo ay Panginoong tagapagligtas. Na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, naliping at muling nabuhay. Na si Kristo ay tunay na Diyos. Diyos na nagkatawang tao. So numerous falsehood. Matthew 28 verse 13 to 15, tingnan po natin. Matthew 28 verse 13 to 15. Saying, his disciples came by night and stole him away while we sleep. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure you. So they took the money and did as they were taught, and this saying is commonly reported among the Jews until this day. Amen. So talagang talamak ang mga kasinungalingan. That's right. Itinuro na si Kristo ay hindi nabuhay. Itinuro na si Kristo ay ninakaw ang kanyang bangkay. Bakit? For the sake of money. For the sake of cash. Diba?
So, para itago ang katotohanan ito ay talagang tinanggap nila ang malaking halaga. So mga kapatid, mga minamahal, numerous falsehood. At ngayon, hindi lamang naman sa pagdating sa relihiyon, napakarami pa talagang talamak ang pagsisinungaling po ngayon. That's right. Maging sa mga gobyerno at sa mga pharmacy, sa mga doktor, nandyan din po ang kasinungalingan. Amen. Hindi nawawala ang kasinungalingan. Okay. So ipinagbabawal kainin ng prutas. Ay samantalang ang prutas ay walang chemical. Di ba? Samantalang ang prutas ay ginawa ng Diyos na ating pagkain. So mga kapatid, mga minamahal, numerous falsehood nagkalat. We are in the last days. Romans chapter 1 verse 25. Tingnan po natin sa Romans chapter 1 verse 25. Nandiyan na ba kayo? Say amen. Okay. Sabi po dito, to change the truth of God into a lie. Talagang binago ang katotohanan ng Diyos sa kasinungalingan. At itinuturo ay kasinungalingan, hindi katotohanan. And worship and serve the Creator more than the Creator. Na kanilang sinasamba, pinaglilingkuran ay yung nilikha ng Diyos. Hindi na ang Diyos ang kanilang sinasamba. Yung nilikha ng kanilang mga kamay. Yung nilikha ng Diyos ang kanilang sinasamba. Yun po ang kanilang itinuturo. To change the truth of God into a lie. Nag-gets nyo ba yan? Amen. Yung talatang yan, naunawaan pa ka? Okay. So, nandyan talagang ka mga Diyos-Diyosan at sasabihin na hindi naman sinasamba ang mga ribultong ito. Sasabihin na hindi naman sinasamba ang mga Diyos-Diyosang ito. Eh bakit nandyan? That's right. So mga kapatid, mga minamahal, they changed the truth of God into a lie and worship. So sinamba and serve the Creator. Pinaglingkuran, sinamba ang nilikha kaysa sa lumikha. And then, who is blessed forever? Amen. So mga kapatid, there is numerous falsehood. We are in the last days. And then, 2 Corinthians chapter 4 verse 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Sabi po ng Bible, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. That's right. Talagang sa mundong ito, ang Diyos ng mundong ito ay si Satan, Amen. na binulag ang kaisipan ng mga tao upang hindi sila makapanampalataya, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. So, upang hindi nila sampalatayanan yung ebanghelyo ni Kristo, upang huwag nilang sampalatayanan na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, sapagkat ang kanila ay tinuturo, ikaw na may mabait, ikaw ay sa langit. Basta langit ka magsimba, ikaw ay sa langit. Umanib ka sa aming relihiyon, ikaw ay sa langit pupunta, ikaw ay ligtas. So yun po ang kanilang turo. Pero ano ba ang sinasabi ng Bible? Ang sabi ng Bible sa Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Okay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. So mga kapatid, mga minamahal, napakalinaw ng turo ng salita ng Diyos ng Bible. Pero ano yung tinuturo nila? Kasinungalingan. Right. Yan ang nagkalat sa ating mundo ngayon. Talagang bulag ang mundong ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na lahat ng relihiyon ay sa Diyos. Hindi natin pwedeng sabihin na ang mga relihiyon sa mundo ito ay isang paraan ng Diyos para mga tao ay sa langit mapunta. That's wrong. Amen. Kasi mayroong isang nagtuturo talaga niyan. Sinasabi ng tao ito, every religion is a way of God to bring man into heaven. So yun ang turo ng taong ito. Pero mali po yun. Ang sabi ng Bible, Jesus said unto him, I am the way,
the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Ay mga kapatid, mga minamahal, mag-ingat. Akayin natin ang ating mga mahal sa buhay. Ituro natin ang mga katotohanan ito. Huwag tayong magsawalang bahala. Huwag tayong magtulog-tulugan. Amen po ba? So, there is numerous falsehood na talagang hindi mabilang ng mga sinungalingan sa mundong ito. And then, verse 3 to 5, tinan po natin ang 2 Timothy chapter 3, verse 2 5 muna. So, tinan po natin, balikan po natin. Verse 3, ano po sabi po dito? Verse 3, without natural affections, kung sisimulan na natin sa verse 2, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affections, truce breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heavy, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. So kung makikita niyo po yan, kung mapapansin niyo po yan, yan po ay notifications of false Christ, or yan po yung mga anti-Christ. Yung hindi natin pagsunod kay Kristo, di ba? Sa utos ng Diyos, matatawag tayong anti-Christ. Kaya nga anti, ibig sabihin against. So ito po ay mga against sa kalooban ng Diyos. Ito po ay mga against sa mga utos ng Diyos. Sapagkat ang nais ng Diyos, sabi nga ng verse 2, for men shall be lovers of their own selves. So ang nais ng Diyos sa atin, ang utos sa atin, thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, and with all thy mind. So yun po ang utos ng Diyos sa atin. At hindi nais ng Diyos sa atin na tayo maging covetous or maging ganig, maging sakim pagdating sa pera. Ay ngayon, hindi na kontento sa 1 million, hindi na kontento sa 1 billion. Talagang how many billions ang kanilang ninanakaw sa kaban ng bayan. So yun po mga covetous. So mga kapatid, mga minamahal, so ito po'y matatawag natin na mga anti-Christ. So notifications of false Christ, notifications of false Christian. So tingnan po natin ang ating pong Bible sa 1 John chapter 2, verse 18. 1 John chapter 2, verse 18. Sabi po ng Bible, little children, it is the last time. Ito'y huling araw na. Ito'y mga huling araw na. And as ye have heard that Antichrist, tingnan niyo po ha, Antichrist shall come. So without S. So talagang iyan po ang tinutukoy diyan, yung leader na po yung leader na mismo si Antichrist. So shall come. So darating na po ang Antichrist. Even now, are there many Antichrists? So with S, plural na. Sapagkat sa ating panahon ngayon, marami ang sumasalungat ang mga hindi sumusunod kay Kristo. Kaya mga kapatid, whereby we know that it is the last time. It is the last time. So mga kapatid, mga minamahal, napakarami ng mga antichrist. Yung mga hindi nga po marunong sumunod. And then anong pa sabi ng Bible sa verse 3 and 4? Balikan nga po, tingnan natin yung 1 John chapter 2 pa rin. 1 John chapter 2 verse 3 and 4. Ito po yung mga antichrist talaga. 1 John chapter 2 verse 3. And hereby we do know that we know Him if we keep His commandments. Yung mga tunay na nakakakilala kay Kristo, sumusunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo. Verse 4, he that saith, I know Him, and keepeth not His commandments is a liar, and the truth is not in him. So yung mga nagsasabing kilala si Kristo, pero hindi naman sumusunod sa mga utos ng Diyos ni Kristo, ay isang sinungaling. At ang tawag nga po diyan ay Antichrist. Hindi sumusunod. Amen po ba?
and the truth is not in Him. And then verse 19, 1 John pa rin, chapter 2, verse 19, tinan niyo po ang verse 19. They went out from us. Kaya mga kapatid, kung meron mang aalis dito sa atin, di ba? Kasi sa lahat ng mga churches, meron talagang umaalis. So, and then sabi dito, but they were not of us. Katulad na lamang ni Demas, for Demas had forsaken me, having loved this present world. So, sabi po dito, for if they had been of us, they would no doubt have continued with us. But they went out, that they might be made manifest that they were not all of us. Hindi sa atin. So mga kapatid, ibig sabihin sila ay mga antichrist. Na from the beginning ay talagang hindi ligtas. Kaya kung meron mang bumabalik, salamat. Diba? Ibig sabihin, kapag bumalik yan, talagang anak yan ng Diyos, prodigal son. So yun po yun. Okay? So yun po. Pero kapag yan hindi na talaga bumalik, ang sabi po niya, they went out from us, but they were not of us. Hindi talaga sa atin, hindi talaga kay Kristo. Hindi talaga sa Diyos. Kaya ipag-pray po natin yung mga kapatiran natin na mga nanlalamig na pinabayaan ang pagsamba. Baka talaga sila po ay hindi talaga sa Diyos. So ipag-pray, encourage natin na sila ay makabalik. Amen po ba? So mga kapatid, yan po na notifications of false Christ and fake Christians na talagang nahahayag ang mga antichrist, nahahayag ang mga hindi tunay na Kristiyano. 1 John chapter 4 verse 3. 1 John chapter 4 verse 3. Ay dito sa atin, sino yung nahayag na talagang fake Christ o false Christ? Nasaan siya ngayon? Nakakulong. Diba? Ang lakas ng loob, kumandidato pa. Diba? Ang lakas ng loob, kumandidato pa. So yan, meron pong false Christ or antichrist. Diba? So, sinabi pa niya na akin, ako ang nagmamay-ari ng inyong kaluluwa. Diba? Sumunod kayo sa akin, sundin ninyo ako, sapagkat ako ang nagmamay-ari ng inyong kaluluwa. Bakit lumindol? Pinindot ko ang press button. Yun ang sabi ng tao ito. Nasaan siya ngayon? Nakakulong. Kaya mga kapatid, mga minamahal, nandiyan na talaga. Amen. 1 John chapter 4 verse 3, ano sabi po dito? And every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh. So ang bawat espiritu o ang bawat mga reliyon na hindi inihayag na si Kristo ay Diyos na nagkatawan ng tao, is not of God, ay hindi sa Diyos. And this is that spirit of Antichrist. Yan po ang malinaw na sinabi po dyan. Na yung mga hindi nagpapahayag na si Kristo ay tunay na Diyos, Diyos na nagkatawan tao, ay sila yung mga, ang spirito ng Antichrist ang nasa sa kanila. So this is the spirit of Antichrist, whereof ye have heard that it should come. Ito ay talagang darating. And even now, so ngayon, already is it in the world. Talagang nasa mundo na. That's right. That we are in the last days, kapatid. Kaya mga kapatid, mga minamahal, huwag nating baliwalain ang salita ng Diyos. Ipanghangin natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mabilis kumalat ang mga false doctrine na ito. That's right. Ang mga false religion na ito, mabilis dumami. Bakit? Walang ginagawa ang mga nakakaalam ng katotohanan. So mga kapatid, sa pagtatapos po, we are in the last days. Balikan natin ang 2 Timothy. Sa pagtatapos po. Ang sabi po ng verse 11, ng 2 Timothy chapter 3 verse 11. Sabi po dito, persecutions, afflictions, which came unto me at Antioch, at Iconium,
at Lystra what persecutions I endured, but out of them all the Lord delivered me. So mga kapatid, mga minamahal, ito po'y hamon sa ating lahat na tayo po ay magpakatibay, magpakalakas kay Kristo, manatili sa gawain ng Diyos. Si Pablo, napakaraming kahirapan ang pinagdaanan, napakaraming pag-uusig ang talagang dumaan sa kanyang buhay. Siya ay inusig, ninais na siya'y patayin, at kahit saan man siya mapunta, pumunta ng Antioch, pumunta ng Iconio, pumunta ng Lystra. Pero nandoon ang pag-uusig, nandoon ang kapighatian. Pero siya po ay nagpakatatag, nagpakatibay, nagpakalakas sa paglilingkod sa Diyos. So mga kapatid, there is a challenge for us. Ito ay hamon sa ating lahat na tayo po ay patuloy na maglingkod sa Diyos kay Kristo. Na kung ito man ay dumating sa atin, manatili tayong naglilingkod sa Diyos. So there is a challenge. Ito ay hamon sa atin. Be strong. And then pangalawa, ang sabi po ng verse 14, but continue thou in the things which thou hast learned and hast been assured of, knowing of whom thou hast learned them. So mga kapatid, there is a command for us. We are in the last days na tayo po ay inuutusan, na tayo po ay talagang magpasakop at magpatuloy pa rin. Be submissive. Katulad nga po ni Pablo, inusig na siya, nakulong na siya, pero siya po ay nanatili. At ito ang kanyang tagubilin kay Timothy, continue. At ito rin po ang tagubilin sa atin ng salita ng Diyos, magpatuloy. Ito yung utos sa atin ng salita ng Diyos mismo, na tayo ay magpatuloy. So mga kapatid, mga minamahal, ano man ang dumating sa buhay po natin, continue. That is a command. In the last days, we are in the last days, there is a command for us, continue, be submissive. And then, 2 Timothy chapter 4 verse 8. Ano po sabi po dito? Verse 8, henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord the righteous judge shall give me at that day, and not to me only, but unto all them also that love He is appearing, Babalik siya. Amen po ba? Sapagkat tayo po'y nasa huling araw na. So mga kapatid, there is a crown for us. So we need to give our best. Tatanggap tayo ng crown. Tatanggap tayo ng reward. Pinagpapala tayo habang tayo nandito sa mundong ito. Kaya sana tayo po ay naging karapat-dapat sa mga blessings na ating pong tinatanggap dito sa lupa. So there is a crown for us. So we need to give our best. We are in the last days na. Last days na po talaga. And then the last, mga kapatid, mga minamahal, 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. 1 Thessalonians chapter 4 verse 17. So sabi po ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 17, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Tatagpo tayo sa Panginoong Jesus doon sa alapaap, and so shall we ever be with the Lord. So there is a coming of Christ for us. Darating na siya. Sapagkat tayo maapoy na sa huling araw na. Darating na siya. Babalik na po siya. Kaya, nasabi po ng verse 14, ng 1 Thessalonians chapter 4 verse 14 pa rin, sabi po dito, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with Him. So mga kapatid, mga minamahal, ang babalikan lamang ni Kristo, yung mga nanampalataya. At yung mga bubuhayin ni Kristo na isasama niya doon sa langit, sa kanyang kaharian, ay yung mga nanampalataya. So there is a coming of Christ for us. Go and win souls for Christ. Babalik na ang ating pong Panginoon. John chapter 6 verse 40, nasabi po dito,
Ay mga kapatid, mga minamahal, sana talagang naibahagi natin ang salita ng Diyos sa ating mga mahal sa buhay. John chapter 6 verse 40, and this is the will of him that sent me, that everyone which seeth the Son and believeth on him, yung nanampalataya, may have everlasting life. Ang sumampalataya kay Kristo ay mayroong buhay na walang hanggan, and I will raise him up at the last day. At siya'y aking bubuhay muli sa huling araw. So we are in the last days. So yung mga namatay kay Kristo, na nanampalataya kay Kristo, bubuhay ng Diyos ni Kristo at isasama doon sa langit. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, na talagang sila po yung magkakaroon ng buhay na walang hanggan, magmamana ng new heaven and new earth. So, yung iba namang mga tao hindi sumampalataya, bubuhayin din naman. Pero, ang problema, haharap kay Kristo at sasabihin na ng Panginoon Jesus sa Matthew, last na, chapter 7, verse 21, 22, and 23. Ano sasabihin ni Kristo sa kanila? Sabi po dito sa 21, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then verse 23, sabi ng Panginoon Jesus, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work of iniquity. So, ibig sabihin, ito po mga tao ito na nandoon sa kaliwa ng Panginoon Jesus, haharap din sa Kanya, bubuhayin din sila, but sad to say, sila po ay doon ibabalik, itatapon sila doon sa lake of fire. Yun po yung sinasabi ng lawa na nagliliyap sa apoy na siyang ikalawang kamatayan. Nagliliyap sa apoy at asupre. So yun po yung everlasting punishment. To God be the glory. We are in the last days. Tayo po ay tumayo. Tayo po yung bumigit, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos sa langit. Nawa ang ipupanan na salita na nahayag po ngayon, tumimo sa puso at isipan ng bawat isa. At ito po ay patuloy na magtulak sa amin, na patuloy ka namin paglituran, at mag-aakay kami ng kaluluwa. Magbahagi kami ng kaligtasan, ibahagi si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Napakasama na po ng mga panahon dumarating. At ito po ay nagpapatunay na talagang ang inyong pong salita, ang Bible, ay totoo. At talagang tapat ka sa iyong mga salita. Ama, salamat. Minarapat mo po makatayo dito sa likuran ng iyong pulpito. At minarapat mo pa rin na magamit sa iyong kalulatian. Dalangin ko po aming Diyos, patuloy mo pong pagpalain ang iyong gawain dito sa mataas na kahoy. Pagpalain ang mga kapatiran po dito. Dalangin ko po na sila po ay makakasama din po namin sa prayer meeting. Nakakalungkot, malapit na umarap sa iyo, sabi ng Panginoon Jesus, malapit na bumalik ang Panginoon Jesus. Subalit ang ibang mga kapatiran ay hindi pa nakaka-attend ng prayer meeting. Ang ibang mga kapatiran ay hindi pa nagbubunga. Ang ibang kapatiran ay wala pang naaakay ng kaluluwa. Nawa po Panginoon, patuloy mo po kami gamitin sa inyong kalulatian, samahan at gabayan sa aming pong paglilingkod sa inyo. Ibinabalik ko po sa iyo, Ama, ang lahat ng papulong pasasalamat. Ito po yung aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.